Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Ang ating mga kandidato ng Alyansa para sa Senado. Dito po at ay hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. Nakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Alam niyo po, mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng Alyansa para sa Senado. Marami pong nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay Alyansa? Madali lang naman po paliwanag dyan. Alam nyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-pareho kulay. Ngunit kami po, kung titingnan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib puwersa natin lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib puwersa para tumulong po sa taong bayan, para po tumakbo sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan. Narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Yan po ang ating mga kandidato. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, ikilatisin po natin isa-isa, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Pinagsamang-hama ngayon natin lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa Senado. At palagay ko naman kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Kaya ako po, sinasabi ko po ay marami po na akong pinagdaanan na kampanya, ngunit ngayon po ay ang pakiramdam ko ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador. Nakilala ninyo, nakilala ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po sila po ay lahat po ay sila tawag ko kumbaga ay hasang-hasana. Sanay po sila sa trabaho ng serbisyo publiko. Lahat po sila ay ipinamigay na ang kanilang buhay sa taong bayan. Ipinamigay na ang kanilang pawis at sakripisyo para sa taong bayan, para magserbisyo publiko. Kaya po ay lahat ay may pagmamalaki natin. Hindi po ako nahihiya, nahiharap sa inyo. Kung hindi, nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Maraming salamat po. Naalala ko po na ang rally natin. Alyansa na ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayan po. At para hindi niyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin. Ito pong mga kandidatong nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, karamihan po sa kanila ay dumaan po sa Senado. At marami na nga po, na kagaya ng nabanggit ni Senator Soto, mga seasoned citizens. Meron din tayong mga baguhan na papasok. Ngunit, marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano. Andiyan po si Senator, birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Pia. Nakita naman na po ninyo kung anong klase ng serbisyo. Birthday na birthday niya. Magpaparty sana. Kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na, nandito siya sa binyan, kasama ninyong lahat.
Kaya po, ang mga naging senador po, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po, ay maaasahan po ninyo ito. At sila po ay sanay na po, alam po nila ang gagawin. Si Senator Soto nga, hindi lamang senador, kundi naging Senate President pa po. At masasabi ko po, dahil nung senador po ako, siya po ang Senate President namin. Kaya naman po, nakikita namin, nagtatalo-talo kami mga senador para yung debate namin. Minsan hindi magkasino, ay nakahanapan po na ng paraan. Magaling na Senate President po. Ito si ating Senator Tito Soto na naging Senate President noon at magiging senador muli sa darating na Mayo. Ang kalahati naman sa ating mga kasamahan ay dumaan sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Ang mga naging congressman po dito sa ating grupo ay si Congressman Abalos, Congressman ayos. Nakasampala natin ngayong gabi. Si Congressman Abalos, si Congressman Binay. Si Congressman Binay nga, seatmate ko sa Congress. Kaya po kami nakatagal ng ilang termino sa Congress dahil lagi kami naghahalakhakan habang binibigay naman namin ang oras sa trabaho. Andyan din po ang naging congressman, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villa. Wala pong mga bagito ito sa pagsusulat ng mga batas. Wala po sa kanila ay mga baguhan. Kaya't maasahan ninyo kapag sila ay nahalal na at umupo sa Senado ay mula pa sa unang oras na kanilang pag-serbisyo. Sa unang oras ng unang araw, makita po ninyo, magsisimula na kaagad ang kanilang trabaho. Hindi na po kailangan mag-on-the-job training. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung paano paandarin ang pamahalaan. Alam po nila kung paano sumulat ng magagandang batas para matulungan ang ating mga kababayan. At ang ilan naman po sa kanila, apat po ay dumaan po, nagkaroon, humawak po ng cabinet level position. Ibig sabihin, kahit hindi po sekretary, ang kanilang rangko po sa pamahalaan ay parang cabinet secretary. Andito po si Cabinet Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Bakit po siya naging DILG Secretary? Alam niyo po, kaya po naging DILG Secretary po si Benhur Abalos dahil po nung ako'y umupo bilang Pangulo ay naghahanap po kami ng pinakamagagaling para ilagay sa kabinete. Sa DILG po, local government po, ay nag-isip kami ng malalim at iniisip namin sino ba ang sa mga kilala natin ang nakakaunawa ng mabuti sa mga trabaho na ginagawa ng ating mga local government. Sino ba ang sanay na makipag-ugnayan sa iba't ibang local government na pinagkakasundo para maging magandang kombinasyon ng local government at saka national government. Isa lang po naisip natin, kaya siya po ay ginawa natin DILG Secretary Benhur Abalos. Si Erwin Tulfo rin, siya po ay naging DSWD Secretary. Ganun din po. Nung ako yung unang umupo bilang Pangulo, iniisip ko, DSWD, ang trabaho ng DSWD ay magdala ng tulong sa mga naging biktima nasa Ranta, sa Bagyo, sa Lindol, sa Bulkan.
At walang masipag na tumulong sa tao. May tunay na puso na nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ay pagka iniisip po natin, sino nga ba yun? Ang taong walang ginawa, habang pagkagising hanggat matulog, wala na pong ibang ginawa kung hindi isipin kung paano tulungan ang mga maliliit at mga nangangailangan, ang mga naaapi at mga walang boses. Kaya po, ang naging DSWD Secretary ko po ay si Secretary Erwin Tulfo. Si Senator Tolentino naman po, siya po ay MMDA po siya, Metro Manila Development Authority. Napakahirap po na trabaho yan. Dahil po, ang trabaho ng MMDA, ipagsama-sama ang lahat ng mga lungsod, mga bayan ng Metro Manila, ng NCR, at para magkasundo sila, para maging lahat ng proyekto na ginagawa ng MMDA ay maging matagumpay. At yan po ang kanyang ginagawa. At nung panahon po niya, meron po akong maikikwento sa inyo. Nung kami po ay nasa Tacloban, nasa Leyte po, nang pagkatapos po ng Yolanda, kami na nandun, kami na tigaroon, ay nagmamakaawa na sa national government na magpadala ng tulong. Nag-aantay po kami ng kahit ano, na relief goods, kahit na ano, tubig, kahit na ano, na maiparating sa mga naging biktima ng Yolanda, napakalakas na bagyo. Alam nyo po, nagulat po kami. At nakita namin, may truck na dumating na MMDA, dala-dala po ni Senator Tolentino. Dala-dala niya, sabi ko, biruin ninyo, galing pang Maynila, na ipaabot niya hanggang sa Tacloban, Leyte, hanggang sa Samar, pinaabot niya yung kanyang heavy equipment. Kaya hanggang ngayon, kami po na tiga Leyte, kami po ng mga waray-waray, hanggang ngayon ay nagpapasalamat po kay Senator Tolentino sa napakalaking tulong. Marami po siya nasalba na tao dahil sa kanyang ginawa. At tungkol din sa Yolanda, ang ating butihing Senator Ping Lacson, siya po ang namuno ng, siya ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Ang ibig sabihin po, siya ang namahala ng pagdaan na ng bagyong Yolanda. Siya po ang namahala para sa pagpatayo ng mga bagong bahay, pagpaayos ng mga kalsada, pagpaayos ng mga iba't ibang water system, lahat yung kuryente namin, ay siya po ang namahala niyan. At marami kundi po sa kanya, ay palagay ko hanggang ngayon naghihingalo pa ang